Greetings mga smartwatch fans! Meron na naman tayo ditong bagong smartwatch na simple lang ang design, simple rin ang menus at features. Ang number 1 DT36 smartwatch. So minimalist smartwatch, okay, na may basic menus at features. Kung nakikita nyo dito, napakasimple lang ng packaging, okay, plain. Meron itong 1.75 inch 420 by 480 square display of pixel resolution. Bluetooth 4.0 at gumagamit ng Fandu support app. So, simple lang siya. Okay, so ito, power, home, and off button. On and off button plus home button, yung circular button dito. Okay, so walang ibang function lang. So, ano nga ba yung mga features na available sa smartwatch na ito? So, check natin. Okay. So, kung napapansin nyo, maliit lang yung screen display. Medyo makapal yung black border dito sa baba. Okay. Sa taas, okay lang naman. At sa kabilaan, left and right, okay lang. So, meron tayo dito. Simple lang na watch face. Ilang watch face meron tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. At least 6 watch faces yung available. Meron din tayong dynamic watch face. Napapansin nyo dito, meron tayong steps. Okay, calories, beats per minute at yung date and time. May graph din at ito yung analog watch face. Okay. So, sa menus at features, ito yun. Okay, so wala siyang menu options, yung lang yung medyo downside dito. Wala siyang different options sa menu. Yung default niya, grid menus lang. So ano nga ba yung mga menus at different features dito? So meron tayo dito yung Bluetooth call, meron tayong calendar, anti-lost, sedentary alert. Ito naman, power on o power saving. So, simple lang yung UI niya. Meron tayong calculator. Anong meron pa tayo dito? Check natin. So, ito, action. Flip to mute incoming calls. So, meron siyang gesture. Okay? So, pwede yung subukan. Kung ayaw sumagot o gusto yung sagutin, okay, pwede nyong sagutin or pwedeng actions lang gawin nyo automatic. Okay, for example, ito, shake to answer the call. So, shake nyo lang yung hand nyo, automatic mag-answer ka agad. So, may gesture support siya. Hindi nga lang ganun ka smooth. Okay? So, meron tayo ditong timer or alarm. Okay, Bluetooth settings. Okay, ito, phone book to, para sa Bluetooth call. Meron tayong dial pad para sa Bluetooth call. Ito naman, Bluetooth call din for calling, message notifications, heart rate. Kahit heart rate nga lang, simple rin yung UI. Music control function. Ito, meron tayong blood pressure monitoring, blood oxygen monitoring. So, ito, heart rate monitor. Yun nga lang yung ayaw ko dito. Medyo mahirap i-navigate. Okay. Meron tayong history. Call history. Automatic activity tracking. Ito. Running for sports. Yun lang yung sports dito. Parang limitado lang. May sleep monitoring. Okay. Alarm. Yung kanina yun nauna. Timer yon. Ito. May team 1 and team 2. Bluetooth call, ito yung sa connection, pag gusto nyo i-set. Language support. Okay. Hindi nga rin smooth yung UI. Remote control for camera. And that's it. So, basic lamang yung laman ng number 1 DT36 smartwatch. So, hindi siya ganun ka sophisticated compared sa mga
ibang smartwatch na meron na sa market. Pero baka napansin nyo to sa mga shopping sites. So, alam nyo na. Okay? Para sa akin, hindi ganun ka interesting. Hindi attractive na bilhin yung smartwatch nito. Kasi nga, compared mo sa iba, lalo na sa mga Watch Ultra clone, okay? Very inferior yung menus niya. And yung iba't ibang functions. Napapansin nyo, isa nga lang yung options para sa options sa menu. Subukan nga natin yung team na yung kanina. Okay, baka nandun. Check natin, settings, display, reset. Napapansin nyo, ang hirap i-navigate. Hindi rin ganun ka-smooth yung transition ng menus. Parang feeling ko nga sayang lang yung pera nyo dito. But anyway, kung trip nyo naman, okay, so, nasasay nyo yan. At lalo na kung okay naman yung price. Gesture yan kanina. So, hindi siya ganun ka-smooth yung UI. Okay, nahihirapan nga akong i-navigate. So again, yung content siya ito, yung charging cradle niya at yung user manual. But anyways, kung gusto nyo na naman ng simple lang, basic, para sa anak nyo, naghahanap siya ng smartwatch na for kids or entry level, I guess okay na to. History, hanapin natin na kanina yung team options. Wala kasing name dito. Anyway, makikita rin naman natin yan. Okay, but so far, yun yung verdict natin dito. Entry level na smartwatch lang ang number 1 DT36 smartwatch. Anyway, minimalist rin naman yung design. Medium size siya. Okay. May temperature monitoring yata to. May heart rate at blood pressure monitor din. So, iba't ibang functions yung available dito. Pero when it comes to sports, ito nga lang yung sports, running. Okay, walang iba. Somewhat like more on a Bluetooth call to at message notification and health monitoring na smartwatch yung option dito. Okay? So, sa may mga tanong, mag-comment lamang. And, again, ito ang number 1 DT36 smartwatch. Okay? Basic na smartwatch. Okay? Simple na smartwatch sa mga naghanap ng affordable at gustong subukan kung ano nga ba yung smartwatch. Entry level yung menus and options dito sa wearable na to. Okay? Bye!